Samantala ay ginit ngayon ng Department of Interior and Local Government na walang mali sa kanilang paglilika sa mga pamilyang nakatira sa mga daluyan ng tubig tulad ng estero. Bukod dito ay dinaan din umano sa konsultasyon sa mga informal settlers ang gagawing relokasyon. Narito ang ulat ni Alvin Baltazar. Nanawagan si DILG Secretary Maroa sa mga kritiko ng pamahalaan na huwag nang haluan ng politika ang sinisimula ng pagpapaalis ng gobyerno sa mga residenteng nakatira sa mga estero. Hamon ni Roa sa mga tumututol sa naturang hakbangin ng pamahalaan. Sila kaya ang tumira sa itaas ng estero at nang maramdaman mismo nila ang nakaambang peligro. Ayon sa kalihim, wala silang nakikitang mali sa ikinakasanan nilang pagpapaalis sa mga pamilyang nakatira sa estero at ilipat ang mga ito sa mas ligtas na mga lugar. Dagdag ni Roas na hindi masama ang kasalukuyang hakbang na ito ng pamahalaan na maging ang mga informal settlers mismo ay pumapabor dito. Dangan lang at pakiusap na mga ito, huwag naman sobrang layo sa kanilang pinagtatrabahuan ang paglilipatan sa kanila. Solusyon naman anya dito ayon sa kalihim ang in-city o near-site relocation. Merong iba dyan na pinupolitika itong napakahirap na sitwasyon ng ating mga kababayan na nakatira sila sa taas o sa gilid ng mga estero o ng mga drainage. No? Anong masama na ang pamahalaan gusto ilagay sila sa ligtas at maayos na kalagayan? Samantala, estero naman ang isa sa mga dapat na targetin ng gobyerno ayon kay Roa ang pagsisikap na masolusyonan ang problema sa baha, lalo na dito sa Metro Manila. Inihayag ng kalihim na batay na rin sa pag-aaral ng DPWH kahit gugulan ng bilyong-bilyong piso ang mga tunnel o drainage, ngunit hindi naman gagawa ng paraan upang malinis sa mga estero, hindi pa rin malulutas ang problema sa baha. Kaya malaking bahagi umano ng plano kapwa ng Public Works Department at MMDA linisin ang halos lahat ng mga baradong estero upang mabilis na makalabas ang tubig sa Manila Bay at Laguna de Bay. Kahit ilang bilyon ang gastusin dito, kahit ilang tunnels or drainage na gawin dito para sa tubig, hindi malulutas ang problema hanggat malinis natin at mapaayos natin yung mga natural na naandyan na para sa daluyan ng tubig, which are yung mga estero natin. No? Lubhang malaki ayon kay Roas ang volume ng tubig na hindi nakakalabas sa nasabing mga bay, kaya ang resulta kung saan-saan bumabagsak ang tubig na nagdudulot ng mga pagbaha sa maraming kalsada dito sa Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.